Hello mga langga! For today's videos, gagawa tayo ng homemade fermented kimchi. Kimchi with pipino and carrots. So ito yung mga ingredients na ating gagawin. Una, bumili 4 na malalaking Chinese cabbage. Tapos hiniwa ko lang yan ng 4, tapos hiniwa ko na ulit ng pang-3. Depende sa inyo kung hiwain nyo lang 4 na tapos hindi nyo na hiwa-hiwain. Sa akin kasi hiniwa-hiwa ko pa siya. Hanggang matapos. Pagkatapos niyan, hugasan ko ng 3 beses para sure na malinis po yung Chinese cabbage natin. Pagkatapos nating linisan or i-slice, ay i-dry po natin yan bago natin lagyan ng asin. I-dry muna natin siya, i-set aside. Ayan, pagkatapos natin hugasan ng 3 beses. Tapos itong gamit natin, isang peras. At saka luya, onions, mayroon tayong bagoong, mayroon din tayong patis. So, nag-blend tayo dito ng bawang at saka luya. Maraming luya at saka ang ginamit. Tapos na natin binlend yung peras. Patis. Pati ito, nilagyan natin ng patis. Tapos nagpakulo tayo para gawin natin sauce. Itong tubig na to, tansya-tansya lang. Okay. Pero ang ginawa ko niyan 3-4 na cups. Tapos yung binlend natin kanina, pinagmix ko na yung peras, tapos nilagyan ko na siya ng patis. Ayan. Sila na lahat yan magkasama, yung bawang, luya, at saka peras. Tapos itong gulay, pinagalo na natin ang carrots, pipino, carrots, and spring onions. Chinese cabbage ay nababad na po yun ng 8 hours ng asin. Yung gulay, Chinese cabbage, naka-drain na po yan ng 1 hour para talagang tuyong-tuyo siya. Ngayon, gumawa tayo ng paste, tubig at saka all-purpose flour lang. Ito yung binilend natin kanina. Pinaghalo na natin sa paste. Ayan. At saka yung nilagyan natin ng patis para magkalasa-lasa siya. So, pagkatapos niya, nilagyan natin ng kimchi powder. So, 2 cup yung nilagay kong kimchi powder. Tapos, imimekos-mekos lang natin yan. Hindi ko na nilagyan ng chili flakes yan. Dapat lagyan yan. Pero maanghang na kasi yung kimchi. Wala na kaming makitang iba. Na may normal lang. Yan kasi may extra spicy. So, hindi na ako naglagay ng. Ayan. Pagkatapos, imekos-mekos natin. Yung palang paste, nilagyan po natin ng sugar. Yung para manamis-tamis. Bago natin nilagay yung mga ingredients na pinaghalo natin sa sauce. Ayan na po yung sauce natin. Tapos lagyan natin 3 kutsarang bagoong para malasa. Ayan, nilagyan natin ng 3 kutsara. Pero depende pa rin po sa inyo. Optional lang po yan. Depende po paano kayo gumawa ng kimchi. Magkaiba-iba po naman ang paggawa ng kimchi. Ganyan na po yung itsura niya, yung sauce natin. Katapos niyan, ilagay natin yan doon sa gulay. Ayan. Yung gulay na yan, dry na po yan kasi dinrain na po natin yan. Para hindi siya maraming tubig. Kasi magtutubig pa po yan after 24 hours. Dahan-dahan lang po paglagay sa sauce. After 24 hours na yan, ang paggawa ko nito, tatanggalin ko muna yung sabaw pagkatapos, ilagay ko na sa labas ng 24 hours. Para po ma-ferment po yung kimchi natin. Para magiging asim-asim siya. Ganun lang po ang paggawa ng kimchi. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.